Alang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos? Mabuti po o mabuting mabuti po? Mabuting mabuti po ba? Bakit parang may mga hindi masaya ang mga mukha? Kung mabuting mabuti po, makikita sa mga ngiti sa inyong mga labi. Amen po ba? Pinagpawisan po ba kayo? Mapalad po kayo, ang kininyo, ang pagpapawis na yan ay dulot niyan ay kasiglahan at kagalingan ng anumang inyong nararamdaman. Amen po ba? Salamat sa Ama, papuri sa Kanya, at sa araw na ito ay ako po ang naatasan upang tumayo sa harapan nyo, upang maging facilitator. Bago ko po ihayag yung tema ko, nais ko po munang tawagin ng kapatid na ito. Gusto ko pong pakinggan ninyo ang bawat kataga o lyrics ng awit na ito. Dito nyo po malalaman kung ano ang nais kong maging tema sa araw na ito. Bago ko po ay hayag yung tema ko, pakinggan nyo po muna ang awit na ito. May kaugnayan po ito sa ipahahayag ko sa inyo. Nais ko pong tawagin ang organisto po muna. Nasa labas. Kuya, nais ko pong tawagin ang ating kapatid upang mag-alay na isang awit. Ating pong papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon sa katauhan ng ating kapatid na Myrna Andrada. Salamat pong muli, Panginoon. Salamat po sa iyong kadakilaan at salamat pong muli sa pagtitiwala mo sa akin na maging bahagi ako ng gawain mong pangkabanalan. Amen. Salamat po sa Ama. Buhay na buhay po ang Panginoon. Kapag batid niya na ikaw ay nakadama ng kaunting lumbay, humingi ka ng kapatawaran, dumulog ka sa Kanya at ikaw ay Kanyang pagagalakin. Amen ba, anak? Ang bawat isa may pinagdadaan ng pagdalisay, pagsubok, kaya't ang habiling mainam, purihin at pasalamatan ng Panginoon, humingi ng kapatawaran upang makadulog tayo sa Kanyang banal na harapan. Kaya po, naririto ako, aawit sa ating Panginoon, gaya po ng tinura ng ating mahal na kapatid na facilitator, bago niya buksan ang tema, aalayan ko po muna ang Panginoon. Kaya po, nawa ay pakanamnamin po ninyo ang nilalaman ng awiting ito. Para po sa inyo, aking Ama. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggal ang pagkukulang ko sa iyo. Ang nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako, aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo, pagsusumamo ko sa'yo, pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Panginoon, iduyan mo nang mawala ang lungkot ko. Isa pang pagkakataon, dinadalangin ko sa'yo. Panginoon, buksan mo ang puso kong ito
Alam kong nakikita mo ang katotohanan sa buhay ko. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo. Sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa iyo. Ang nais ko ay magbago. Panginoon, tulungan mo ako. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Mga kapatid kong minamahal, sa pagkakataon pong ito ay tuwirang damhin natin ang katapatan sa ating mga puso sa panghihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at pagpapatawad din naman sa mga nagkasala sa atin upang marinig niya ang ating paninigluhod sa kanyang kagandahang loob. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Salamat po, Ama. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa napakagandang awit na inalay mo sa atin, sa amin, at sa Panginoon. Sa palagay niyo po, narinig niyo po ba yung awit? Ninamnam niyo po ba? Sa palagay niyo po, ano ang nais kong ibigay na tema sa inyo? Pagsisisi. Kayo po. Ang kapatawaran po. Purihin ang Ama, salamat sa Kanya. Totoo po. Ito po ang nais kong ibigay na tema sa inyo. Pagpapatawad. Isang katagaan na kung sa dating buhay at saganang sarili mo, napakahirap gawin. Amen po ba?
At sa dating buhay mo, ito yung salita na napakadalang lumabas sa bibig mo. Patawarin mo ako. Sino nga po ba ang hindi nagkaroon ng lumbay, sakit ng kalooban na dulot ng kapwa natin? Lahat po tayo nakaranas nito. Amen po ba? Yung tunay po na nagbigay ng sakit ng kalooban sa atin na kung mawawariin mo, parang napakahirap tanggapin at patawarin ng sino mang nagbigay sa iyo ng sakit na ito, lalo na nga po kung mga mahal sa buhay mo ang magbibigay nito. Ano po? At sa atin din naman po, bilang tao, wala nga pong perpektong tao, tayo rin po ay nakapagbibigay ng lumbay at sakit ng kalooban ng ating kapwa. Hindi po ba? Tayo rin ay nagkakasala. Ilan kaya sa atin sa kabila ng sakit ng kalooban na ating naranasan, pagpapatawad ay naibigay natin? At ilan din naman po kaya sa atin sa ginawa nating sakit at lumbay sa kapwa natin ay nakahihingi tayo ng tawad? Napakahirap po kung sa bilang sarili natin ang salitang ito, o di po ba? Subalit sa kadakilaan ng Ama, purihin siya. Unti-unti tayo ay nabago. Sino po ba ang nakaranas na nabigyan ng sakit ng kalooban na parang napakahirap patawarin? Wag po kayong mahiya na magtaas ng kamay. Hindi ko po kayo tatawagin. Yung hindi po magtataas, yun po ang tatawagin ko. Wala pa po kayo napatawad na kapwa ninyo? Wala pa po? Eh, bakit nasan po ang mga kamay nyo? Sige po, ang dami ko po palang tatawagin. Kasi po walang nagtaas ng kamay sa inyo. Nakakahiya naman sa Panginoon, di po ba, na sa araw-araw ng pakikinig natin, hindi natin maibigay sa kapwa natin ito, pagpapatawad. Halak po kayo, hindi rin kayo patatawarin kung ano man ang mga nagawa niyo. Di po ba yun ang sabi? Kapag hindi ka nagpatawad sa taong nagkasala sa'yo, hindi ka rin patatawarin ng Amang nasa langit. Amen po ba? Kaya kailangan magpatawad po tayo. Talaga po bang walang nakaranas na magpatawad? Huwag po kayo mahiya, hindi ko po kayo tatawagin. Totoo po. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ang alam ko po yun po ang tatawagin ko. Eh, sino naman po kaya sa inyo na alam nyo nagbigay ng sakit ng kalooban sa kapwa niya, subalit nagpakababat, humingi ng kapatawaran? Meron po ba sa inyo? Purihin ang Ama. Purihin po ninyo ang Ama. Patotoo lamang na siya na ang tinanggap ninyo at hindi na kayo bilang sa sarili ninyo. Nais ko pong tawagin ng kapatid na ito. Naalala ko pa nga po pala sa mga nagbabahagi na tumatayo sa harapang ito. Minsan ay narinig ko. Ganyan po ang tao, minsan maliit na bagay na palalaki ito at nakapagdudulot ng sakit ng kalooban mo na lumalalim, umaabot pa ng kuminsan taon ito. Minsan nga po may narinig ako nagbahagi dahil lang sa ventilador, sa galit niya, taon ang binilang bago niya binati ito. At meron din naman po na nagbigay ng sakit ng kalooban niya kahit kamag-anak niya. Dahil nga po nasaktan siya, hindi na niya tinuring na kamag-anak ito. Sa dating buhay po yon. Subalit purihin at pasalamatan ng Ama, siya ay tuwirang nabago. Nais ko pong tumawag na isang kapatid, nabatid ko po, na ito ay nakaramdam ng sakit ng kalooban na dinanas niya. Na sa dating buhay niya ay talaga pong itinago niya sa puso niya, na itanim niya ito. Na parang ang hirap niyang tanggapin at patawarin. Subalit nang siya ay inakay sa dakong ito, sa patuloy-patuloy na pakikinig niya ng mga banal na aral ito, unti-unti ay nagbago ang kalooban niya. Unti-unti ang galit na inaitanim niya ay bumababaw ito, hanggang sa ito ay naparam na totoo. Purihin ang Ama, salamat sa Kanya. Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito upang siyang magbahagi kung paanong sakit ng kalooban na unti-unti ay naparam. Nais ko pong tawagin ang kapatid na Josie Albastro ng Dalayap.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ano, matagal na rin pong panahon yung nakaraan na yun. Kaya lang po bilang ito ang tema, nais ko rin pong balikan lang po. Sa akin po, yung pinakamatindi po nangyari sa akin noon, yung pong bagamat wala po, kung kabiyak ng puso ko, kung po hindi po maganda yung naging samahan namin noon. Lahat po yata ng pagtitiis, pagpapakababa, dahil pinangarap ko po kasi noon na maging yung buo po ang pamilya, masaya, ganon. Hindi ko po kasi pinangarap na maging isang broken family. Kanya sa kagustuhan ko po na huwag mawalay. Siyempre po lahat po ng gagawin mo para ka hindi mawalay nung mister mo kahit medyo yun na nga po yung pakababa ka na lang. Pero nung time po na parang hindi ko na kaya nun, talaga pong hinanap ko po ang Panginoon nun. Ang hiniling ko po sa Kanya, yung bigyan po niya ako ng lakas ng loob, tatag, na makayanan ko lahat ng mga pagsubok na dumating sa akin. Marami pong nangyari, narong pinabayaan kami, hanggang sa time po na, bagamat noon po buhay, may ginagawa sa aming natanggap ko po ng maluwag. Kasi po, alam ko po yung dinidinggin po ng Panginoon yung mga hinihiling ko sa Kanya. Hanggang sa time po na totally na nawala siya, namatay. Kahit namatay po sa ibang sa ibang Pero siguro po ganun talaga. Kinuha ko bilang asawa ko. Minahal ko rin naman yun. Kasi po yun ang nararamdaman ko na binigyan na nga niya ako ng lakas ng loob, ng tibay na loob, na makayanan. Pati po yung mga pagsubok na kayo na hindi ko po talaga siya binitiwan. Hanggang sa ospital nga po, kahit po sa ibang siya namatay, kinuha ko po siya, ako po ang nagpagamot sa kanya. Pero po nung time na parang na-comatose po siya, nararamdaman ko parang bumubulong sa akin na kapatawaran lang hinihingi. Yun ang patawad. Yun po, kasi po kahit po pala anong sakit na ginawa sa'yo ng mo, pag talagang mahal mo at saka yung alam ko naman yung Panginoon, hindi naman ako pinabayaan. Pinalakas niya ako. Yung time po na yun, yun lang po talaga hinihintay niya yung sabihan ko siya na pinapatawad ko siya. Saka po nung parang ma-release ko na yung ko gano'n, para po napakagaan, ultimo po yung mga pamilya niya sa kabila, natanggap ko po talaga lahat. Kanya po, napakasarap po talagang magpatawad na kahit na sakit na masakit yung ginawa. Yun po talaga ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon na yun lang po. Napakapalad mo, kapatid. Sabi nga, ilan kaya sa atin yung saganang sarili mo ay magagawa mo ito, na kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pa makapagdudulot ng sakit ng kalooban mo. Talaga pong parang ang hirap tanggapin at patawarin. Subalit, napakabuti ng Ama. Hindi ka pinabayaan na patuloy at patuloy na ikaw rin ang mahirapan. Dahil sa sakit ng kalooban, galit na nasa puso mo, na pinanahan mo, ikaw rin ang nahirapan, di po ba, kapatid? Subalit, nang ikaw ay pinalaya at pagpapatawad ay binigay mo, di po ba kayo rin ang nakinabang? Gumaan ang pakiramdam mo, nagkaroon ng kapayapaan, kapanatagan ng kalooban at kaisipan mo. Kaya purihin mo ang Ama, salamat sa Kanya. Sa kabila ng pinagdaraanan mo, patotoo lamang siya sa tuwina ay nakagabay, nakaantabay sa iyo. Katotohanan po, pahapyaw lamang po, na
naranasan ko rin po na, hindi naman po kabila ko, sa mahal sa buhay mo na nagbigay lumbay sakit sa'yo. Patotoo lamang po na magpapakatotoo ako sa inyo na ngayon po, sinungaling ako kung hindi ko sasabihin na may naramdaman akong galit, sakit ng kalooban ko. Subalit, ito po yung pakinabang ko sa patuloy na pagtalima sa Kanya at pakikinig ng mga banal na aral niya. Sa kabila ng sa unang ginawa ito, nararamdaman ko yung sakit ng kalooban ko, manarong magalit. Subalit di ko naman po hinarap, kundi sa isip ko, totoo po ito na maraming dumadaan sa isip ko na bakit ganito, bakit ngayon. Pero hindi ko po inisip na gumanti. Naririnig po tayo ng Panginoon. Nakikita po niya tayo. Alam niyo po ba kapag gano'n ang nararamdaman ko, dumudulog agad ako. Ama, batid ko, ang nararamdaman ko, laman ng puso't kaisipan ko ay hindi sa iyo ito. Tulungan mo po ako na ganap na iparamap ito upang di ako ganap na mawawalay sa inyo. Alam niyo po ba, unti-unti nababago ang kaisipan at kalooban nyo. Alam niyo po ba kung ano ang mararamdaman ko na noon? Imbis po na maraming tanong sa isip ko, bakit niya ginawa yon? Ako pa po ang nagbibigay katwiran sa kanya. Siguro kaya niya nagawa yon kasi nabigla lang siya. Siguro kaya niya nagawa yon dahil ng mga oras na yon may ibang nararamdaman siya. Siguro hindi maganda ang pakiramdam niya ng mga oras na yon. Di po ba? Ito po ang hiwaga ng Panginoon na ibinigay niya sa atin kung tuwirang tayo ay tatanggap sa Kanya. At isa pa po, mga mahal na kapatid, ang pagpapatawad ay dalawang uri din po. Yung pagpapatawad na totoo sa puso mo. Kasi meron pong sasabihin na pinatawad niya pero ayaw niyang makita ito. Hindi siya makaharap dito. Na kapag nakita niya, may dumadaan pa rin sa isip niya at nagingit-ngit pa rin ang kalooban niya. Totoo po ba yung pagpapatawad na ito? Hindi po sa muso lang yon. Pero kapag ang pagpapatawad mo ay nasa puso mo, kahit saan mo siya makita, di man kayo magkausap, maaaring mangitian mo pa siya. Amen po ba? Sino po ba ang nakaramdam ng ganito? Nais ko pong tawagin ng kapatid na Marlene upang ihayag sa inyo kung paano ang pagpapatawad ay nunumukal sa puso niya. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito, sa mga alagad, sa kway, sa pasyente at sa mga tagasunod. Galak na galak po ang puso ko sapagkat ang tema po ay tumbok na tumbok po ang aking pagkatao kung paano po ako nadako sa dakong ito. Pagpapatawad. Sususugan ko lang po yung unang nagbahagi sapagkat iyon po ang kaganapang nangyari sa aking buhay sapagkat noon po, nung wala pa po ako sa dakong ito, hindi ko po mapagsigawan sa buhay ko na gano'n ang nangyari sa akin sapagkat andun po yung kahihiyan, takot, o ano-anong maririnig mong sasabihin sa iyo ng kapwa mo. Subalit, napakabuti ng Ama nung ako'y akayin niya dito. Ang lahat po na iyon ay binigyan ng kadaanan upang ito ay aking mapagtagumpayan. Sa pamamagitan po ng mga mensahe ng banal na Espiritu sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan. Doon po, unting-unti ko pong naisukol lahat kung paano po yung nangyari sa aking buhay. Nung hindi ko pa po siya napapatawad bilang kabiyak ng puso, talaga pong marami po akong binabalak para sa kanya, para makaganti sa ginawa niya sa akin, sakit, na hindi ko batid kung bakit niya nagawa sa akin yon. Sapagkat ang sabi nga po ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching, oras pa lang daw po pala tayong naisilang, nakaguhit na sa ating palad kung ano ang kapalaran natin. Yun po ang aking itinanim sa puso at isipan. Siguro po ito ang kapalaran ko para makilala ko siyang lubusan. Doon niya po ako ginawang kaparaanan.
Nung hindi ko pa po siya napapatawad, talaga pong andun pag siya po ay umaalis sa aming tahanan, talaga po yung damit niya, tinungkos ko po lahat iyon at inilagay ko sa isang sako at binusan ko po iyon ng kurudo. Ng kurudo para sigan. Subalit, hindi pa rin po doon natapos ang kaganapan. Hanggang sa talaga pong pinapakita niya po talaga sa akin kung gaano po ako maghihimagsik para sa kanya. Subalit nga po hindi ko pa po kilala ang Panginoon. Ang naghahari po sa puso at isipan ko kung ano po ang marapat kung gawin sa kanya upang makaganti. Andun po minsan siya'y natutulog. Ginamit na naman po ako ng dyablo. May nakita po akong kutsilyo. Talaga pong inaakmaan ko na po siya ng taga. Subalit, hindi po pinahintulutan ng ama, kundi po itinulak niya po ako at yung kutsilyo po na yun ay nabitawan ko. Hanggang nandun po suli, saktan niya ako at hanggang nasuntok niya po ako at dumugo po ang aking mga ilong. Subalit, hindi pa rin po ako nagtigil hanggang hindi po ako makaganti kung ano ang dapat kong gawin sa kanya. Hanggang isang araw po, sabi siguro ng Panginoon, anak, tama na, malabis na yung ginagawa mo. Binigyan niya po ako ng karamdaman na, ayun na po, dumating na po yung sinasabi nga po ni Mama Beth, yung sobrang pag-iisip, na hindi po ako makakain, hindi po ako makatulog, sapagkat kung ano-ano na nga po ang iniisip ko para sa kanya, para ako'y makaganti. Nandun pong, sabihin na po natin na parang magiging, mawawala na po ako sa sarili ko hanggang sa dinala na nga po ako sa doktor, sa urology at pinatingnan na nga po ako sapagkat pag ako po ay natayo at naupo sa isang lugar, nakatulala na lang po ako. At ayoko po ng magulo, ayoko po nakakakita ng tao sapagkat basta po ayoko po noon. Subalit napakabuti na ama, napakadakila niya, dito niya po ako tinawag at sa dakong ito upang ang lahat po pala na yon ay dito ko masumpungan at maisuko sa kanyang ganap. Andun po na isang araw, nung unang pagpunta ko po rito, pumila po ako sa mahal na Apo Kunching. Ang sabi niya po sa akin, wala po akong karamdaman. Subalit, sabi ko, paano wala akong karamdaman yung isip ko po talagang, isip po ako ng isip na wala naman po akong iniisip na hindi ka makakain, hindi ka makatulog. At sabi po ng mahal na Apo Kunching, manalig ka lang. Hindi ko po alam kung ano yung manalig noon. Dali sabi ko, sige, manalig daw. Hanggang sabi niya po, magbabanyos daw po ako ng 9 na araw. At pinainom niya po ako ng piso dumero. Subalit, hindi ko pa po agad nakamtam yung kagalingan na iyon na natapos na po yung 9 na araw ko, wala po pong pagbabago. Sapagkat hindi ko nga po maisuko yung ganap ang nilalaman ng puso ko, yung pa rin po ang naghahari at nangunguna. Hanggang patuloy at patuloy po ako nagbata na dumako sa dakong ito. Sa pamamagitan po ng pakikinig ko ng mga mensahe, ng mga banal na salita ng Panginoon, sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan, ayun po, unting-unti ko na pong naisukong ganap kung ano man po ang marapat kong isuko. Sa mga nagpapahayag po sa harapan na ito, lalo-lalo na po kay Mami Beth, pag nagpapahayag po siya noon, sabi niya nga po, dapat daw po pala linisin natin ang mga putik at tinik sa ating puso upang tayo'y makalaya. Sabi ko siguro, dapat iyon ang gawin ko para ako'y makalaya. Ginawa ko po iyon. Purihin ang dakilain siya. Ngayon po, lubusang nakalaya na po ako sa aking pinagdaanan na yon. Subalit, napakabuti nga po ng Ama, napakadakila niya. Ang mensahe niya po kahapon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ay tumbok na naman po ako. Sapagkat ang sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, paano natin mapapakita sa Panginoon Diyos na talaga siya ang ating natanggap sa ating buhay
Kung ang nagbigay sa atin ng pasakit o sakit ng loob ay ayaw natin makita o ayaw natin makausap. Yun po ay hindi po yun ang nangyayari sa akin. Bagkus ang tabi ko po sa Panginoon, Ama, ipagkaloob mo po sa akin o ipasilay mo po sa akin ang taong nagbigay ng sakit sa aking puso. At upang maipadama ko po sa Kanya kung gaano ko pa po siya kamahal sa ngayon. Purihin na Ama, dakilain siya. Isang araw po, nagpakasilay po siya sa akin. At ang sabi ko po sa Kanya, nagbago ka na ba? Pero wala po siyang narinig sa akin na kung ano-anong masasakit na salita o kundi sabi ko, kamusta ka na? Ganun lang po. Wala po ako sinabi na nasaan yung sustento mo sa mga anak mo sapagkat totally nga po, wala na po siyang binibigay sa akin. Kumbaga sa ako na po ang nag-aano sa akin, 3 anak ngayon nagtataguyod sa pamamagitan po ng banal na espiritu na siya po ang aking pinanghahawakan sa araw-araw. Subalit, purihin na Ama, kilain ang Ama. Alam ko may plano siya sa amin upang mabuo muli ang aming pamilya, kaya lang po tinitingnan niya lang po talaga kung gaano ko katatag at kung gaano ko kakapit sa Kanya. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Purihin mo, Ama, salamat sa Kanya. Totoo naman po, bakit mo ikahihiya yung naging kaganapan sa'yo? Sa tao, may hiya ka. Subalit sa Ama, wala namang maidilihim. Bakit kailangan itago mo ito, di po ba? Lalo na kung ihahayag mo sa harapang ito. Kung ito naman ay makapagbibigay ng inspirasyon, ng aral sa mga nakikinig, di po nakakayang ihayag ito, di po ba? At napakabuti ng Ama po na sa kabila ng mga pinagdaraanan, patotoo lamang na hindi siya nawawalay, na pinahihintulutan niya ito, subalit pilit na itatayo ka pa rin niya. Nais ko pong tawagin ng kapatid na ito po ay udyok talaga po ng damdamin ko, na kapag po kasi nagpapahayag siya, talagang tumbok na tumbok po niya kahit na anong tema, na talaga pong nakakapagbigay ng lawak, ng lalim sa anumang tema na inihayag dito. Marami po ako natutunan sa Kanya. Isa po ako sa matamang sa tuwin ay nakikinig sa Kanya. Gayon din po mga kapatid ko, pakinggan niyo po ang lahat ng tumatayo sa harapan ninyo. Sa ganang sarili po, hindi naman maihahayag ito. At kung hindi kaganapan sa buhay, hindi rin maihahayag ito. Sapagkat kung nagtatahi-tahi lamang po ng kwento, mahirap pagduktong-duktungin ito. Ay mo po ba? Ito pong kapatid na ito, talaga pong, ito po ang ibinahagi sa Kanya eh. Talaga pong karunungan na pang sanlibutan at karunungan na pangkabanalan. Isa po siya talaga nakapagbibigay lakas na inspirasyon, hindi lamang po sa inyo, kahit po sa aming mga lingkod. Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito upang higit na palawakin at palalimin ang tema ng pagpapatawad. Nais ko pong tawagin ang ating Mami Beth Chico. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa pagtitiwala mo sa aking pagkatao. Bilang sa sarili ko, wala akong kayang ihayag. Subalit nang dahil sa kalooban mo at ako'y pinagtiwalaan mo, kaya Ama, sa bawat salitang sasambitin ko, umaasa ako't nananalig na ito'y nagmumula sa iyo upang patuloy na magbigay ng liwanag sa mga nangangailangan ng liwanag, sapagkat inihabilin mo na ang liwanag mo ay wag naming itago, bagkos ilagay namin ito sa isang lugar kung saan maraming matatanglawan at magkakaroon ng kapakinabangan. Patnubayan niyo po ako, aming dakilang Ama, na ang bawat salitang lalabas sa labi ko ay mga salitang mula sa iyo. Amen. Pagpapatawad, naitema na po ito, tatandaan niyo po ba? Tanda ko po ito nung itema na ipaniliwanag ko sa inyo yung kung saan hango ang salitang pagpapatawad. Ito po ay galing sa salitang tawad. Amen? Na nilagyan po ng unlaping pag, na inulit ang unang pantig ng salitang ugat para ito po ay maging isang proseso.
Sa makatuwid, ang pagpapatawad pala ay isang proseso. Ang salitang tawad ay madalas nating naririnig sa palengke. Amen. Pag po tayo may binibiling isang bagay at medyo tayo may, aminin na po natin, medyo may kakuriputan, tumatawad po tayo sa original price kung pwede pa natin itong pababain. Ganon din po ang kahulugan ng salitang tawad. Happy birthday, tita. Tita Promise, happy birthday mamaya. Ang salitang tawad, ang presyo ay bumababa. Sa makatuwid, kung iaakma natin ito sa mga kasalanang ating ginagawa, pag tayo humingi ng patawad sa ating Panginoon, ang kasalanan natin ay bumababa ang level. Kung bagong gawa natin ito, ang isang kamalian, bago nating ginawa, ang intensity nito ay 10. Subalit kung tayo po ay nakahingi na ng pagpapatawad sa Panginoon, ang intensity ay maaaring bumaba ayon sa kalooban ng pagpatawad ng ating Panginoon sa atin. Amen? Kung humingi tayo ng kapatawaran na may malinis na puso't kalooban, ang intensity ibababa ay maaaring bumaba ng higit sa ating inaasahan. Sa pagpapatawad, meron po ditong requirement. Hindi kasi madaling gawin ito unless nasa sa iyo ang requirement na ito. Ano po ang requirement sa pagpapatawad? Yung tinatawag na kababaang loob. Sa Ingles, humility. Muli kong uulitin, ang humility ay nanggaling sa salitang humus. At ang humus ay isang uri ng lupa. Sa makatuwid, kapag ikaw ay nagpakababa, kailangang maging kasimbaba ka ng lupa. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Bakit po sinabi kong sangkap ng pagpapatawag ang kababaang loob? Ang isang nagkasala ay hindi hihingi ng kapatawaran hanggang wala siyang kababaan ng loob. Amen? Ano kapatid, ano? Meron siyang ginawang kasalanan sa iyo. Never siyang lalapit sa iyo para mag-sorry kung wala pa siyang kababaang loob. Subalit, kung ang kababaang loob ay nasa kanya na at natanggap niya ang kanyang kamalian, sa kalooban ng Ama, hindi magiging mahirap ang humingi ng kapatawaran. Pangalawa, sa isang hinihinga ng tawad, kung siya ay wala ring kababaang loob, hindi rin siya magpapatawad. Ano ang ibig kong sabihin mga kapatid? Sa nagpapatawad, sa hinihinga ng tawad, at sa humihingi ng tawad, yung hinihingan at yung humihingi ng tawad, dapat meron silang something in common. At ano yon? Yung kababaang loob. Kapag ito'y nasa iyo na, ang kababaang loob, ang